Babayan, dahil nagmumura na itong si Bato de la Rosa. Ito naman, kasunod ulit. Sabi ko nga yung twist dito sa Senado. Di ba? Maraming twist dito. At itong si Bato de la Rosa, dahil hindi niya na alam ang gagawin niya, dahil nalilito na siya, dahil sa galit niya ngayon, mga kababayan, natrap din siya sa patibong. At nung tinanong siya kung ano masasabi niya kay Trillanes, walang ibang nasabi kung hindi magaling siya, magaling siya, magaling siya. Ibig sabihin ba, sumasaludo na si Bato kay Trillanes ngayon, mga kababayan? Well, pakinggan niyo to. Kayo na ang bahalang magsabi kung ano po ang ibig sabihin. In health, kamusta ang inyong puso? Okay naman. Malungkot lang, pero surviving. Surviving. Gaano kahirap yung desisyon na kayo ay lumutang, kanina nag-uusap tayo off-cam, that there will always be a possibility na kayo po ay maaresto dahil kayo po ay lumutang na? Well, I need to do this because 3 factors. Number 1, magkakaroon ng change of leadership ang Senado. So I have to be there to perform my job, Okay? to perform my duty. Okay, Number 2, so ayan mga ka-GPnatic, sinabi niya ha, yan yung pagsisisi niya, na masyado siyang naging tapat. Isa yan, naging tapat sa kanyang tungkulin, sa kanyang trabaho. At dahil tapat siya sa kanyang trabaho, naipagtanggol si Sara, at doon sa kanyang mga kasamahan na pahamak siya. 'Di ba? Pwede siyang maaresto at any given time. meron kaming Oh. yung impending impeachment court na gagawin, no? Kung file na yung articles of impeachment from the House to the Senate. Hindi niya na alam gagawin Number niya. 3, hiyang-hiya na kami Oh. sa ating mga kababayan na palaging kinikriticize tayo for receiving salaries without performing my duty. Actually, kahit nawala ako, nagpapile naman ng mga resolution ng opisina ko, nagpe-perform naman yung aking, nagpa-function naman yung opisina, under my guidance, yung Ano yan, Bato noon, papel na ngayon. Ay, nako. lang yung physical presence ko, wala. So, akala ng mga kababayan natin, hindi tayo nagtatrabaho. Hindi pa ako ganun klaseng tao na tatanggap lang ng sweldo na walang ginagawa ang effort, no? Kaya nahiyap ako. Kaya hindi pa ako kapal mukha. Hiyang-hiya na ako. Kaya isa rin yan sa rason bakit ako lumabas. Uy, para mahiya pa magtrabaho. pala si Bato. To set the record straight, Sen Bato, did you or did you not receive yung inyo pong sweldo for the past 6 months that you weren't here in the Senate physically? Ang totoong nangyari, no, yung mga sweldo ko, kiniklaim ng aking sekretary. Sinungaling talaga, no? Sinungaling talaga. Kasi nung nagwawala siya, sinabi niya yan nung gabi, na in-interview siya. Hindi totoo na nakukuha ko yung sweldo ko, sabi niya ganun. Hindi nga niya nakukuha, kinukuha ng sekretary niya at ginagastos. Oh. Pero hindi nakarating sa akin dahil nagtatago nga ako, di ba? Hindi nakarating sa akin. Yung naghingi naman sila nagpaalam lang sa akin na kung pwede may mga pinsala sa ganitong lugar, may disaster, baka pwede magastos yun pang bili ng relief goods para pang tulong, gano'n. Uy, naku naman, Gamitin naku niya yan. naman. Pera lang bayan naman Ohoy. yan. Kahit sweldo ko yan, pera lang bayan yan at nakakahiya na. So, in short, Sinungaling. Finally, itong mga last 2 months ata, if I'm not mistaken, ng mga last 2 months, finally, sinabihan ko na lang yung aking sekretary, huwag mo nang i-claim yung sweldo natin dahil nakakahiya na. Hindi na niya kiniklaim. Pero yung iba na hindi nagastos, andyan pa sa kanya na naka-sealed pa, naka-envelope pa. Before I turn Tigilan mo nga ako, Bato, sa drama mo na ibinibigay sa mga disaster. Ungas. over to Julius and Cheryl. Sir, may appeal kayo sa Pangulo na protektahan kayo, tulungan kayo, wag kayong isuko sa dayuhan. But sir, you are Ay, Tita Josephine. Duterte. Anong ine-expect nyo bang pakikinggan kayo ng Pangulo? We know that they're not in good terms sa Dutertes and PBBM and the Marcoses. Well, wala namang masama kung mag-attempt ka makiusap. Hindi naman masama yan. Bilang Pilipino,
I deserve some support coming from this government. Kaya nga sabi ko nga, hindi lang ito para sa akin, kundi para sa lahat ng Pilipino na pwedeng masasadlak sa ganitong sitwasyon in the future. Because the Alan Willie. primordial role of the government is to protect its citizens. Diba? Rarely can you find any government from other countries na kusang ipagkanulo yung kanyang kababayan, yung kanyang citizen to other foreign entities. Ang nangyayari pa, nire-rescue ng gobyerno niya yung kanyang citizen from that foreign intervention, nire-rescue pa, pinapauwi sa kanilang bansa. So, yun. Alam nyo, dapat hindi na ginawa yung RA 9851 kung ayaw nyo rin namang tanggapin. Di ba? Baguhin nyo na lang yung batas, alisin nyo yon. Para hindi kayo mabitbit sa ibang bansa. Pagkilala yun sa International Tribunal, mga gunggong. Being a Filipino, Oh. ay yung appealing to the Filipino president. Pilipino ako, Pilipino siya. Sino pa namang kahit na siguro may So hindi Pilipino yung mga nangihingi ng tulong, yung mga biktima. Ganun ba yon? spot yung Duterte at saka yung Marcos, no, politically. After all, we are all Filipinos. Ako ay Pilipino na humihingi ng suporta sa ating Pangulo. Kaya nasabi ko yan. Dahil nga, sabi ko, noon, two times akong sinabihan niya, nagkausap kami, tinanong ko siya about ICC. Sabi niya noon sa akin na, no, hindi makapasok ang ICC dito dahil hindi ko nirecognize yung jurisdiction nila. Yan yung time na mga kababayan, sa totoo lang, yan po yung buo pa yung unit team. Kaya lang sinira nyo eh. Di ba kayo ang kumalaban? Pinainit nyo yung ulo ng presidente natin, napakabait eh. Ang totoo kasi mga abusado kayong mga hinayupak kayo. So kahit sino, di ba? Kahit sinong tanongin nyo, abusuhin ninyo, tarantaduhin nyo, murahin ninyo, sabihin nyo bangag, adik. Siyempre mga kababayan, kahit silent yan, nananahimik yan, palagay nyo, ipagtatanggol kayo niyan. At saka, sabi niya, At saka ang pagkatapos sinusunod ng presidente natin ay yung batas. 'Di ba? Yung batas. Wala siyang say doon. Dahil mismo ang Supreme Court natin ang nagsasabi, meron tayong residual obligation. Mga kababayan, ano ba yung tinutukoy ko dyan sa residual obligation na yan? Ito Senator Bato. Sasabihin ko lang sa inyo. Kasi ngayon, alam ko lumalapit kayo sa Supreme Court. 'Di ba? Lumalapit kayo sa Supreme Court na walang jurisdiction dito. Ito tingnan natin yung batas, mga kababayan. Sorry, medyo piniting ko kayo. Ito na lang yung obligation natin. Okay, papakita ko guys. Ayan. Ito yung obligasyon natin eh. Bilang dating kasapi. Uy, ayaw Ayan. So ayon dito mga kababayan, ayan Supreme Court yan ng Republic Act number 51, 9851. Withdrawing from the Rome Statute does not discharge state. Tayo yon. Party from the obligation it has incurred as a member. Article 127 provides a state shall not be discharged by reason of its withdrawal. 'Di ba, mga kababayan? From the obligation arising from this statute while it was as a party to the statute, including any financial obligation which may have accrued. Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigation and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. Ibig sabihin dito, tayo ay obliged na makipagtulungan sa kanila sa investigasyon, proceedings,
may kinalaman sa mga financial, kahit tayo ay kumalas na sa kanila, bago po tayo, mga kababayan, naging effective yung pagkalas. Ang tinitingnan dito, nung tayo pa ay member ng Rome Statute. Kaya nga, ang nakalagay dito party. Di ba? State party. Obligasyon natin that it has incurred as a member. Sabi pa rito, including any financial obligations which may have accrued, its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigation and proceedings in relation to which the withdrawing state had duty to cooperate and which commenced prior to the date on which the withdrawal became effective, nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective. A state party withdrawing from the Rome Statute must still, ang sabi dito, must still comply with this provision even if it has deposited the instrument of withdrawal. It shall not be discharged from any criminal charge proceedings. So, mga kababayan, hindi tayo pwedeng bumitaw. Hindi tayo pwede na hindi makipagtulungan. Kailangan tayo po ay may obligasyon na tumulong sa kanila. 'Di ba sabi nga, may residual obligation tayo. Whatever process was already initiated before the International Criminal Court obliges the state party to cooperate. Maliwanag dito, cooperate, oblige. Ano pa yung mga dito, keyword dito, mga kababayan? Shall not be discharged. So maliwanag na maliwanag yun, Bato de la Rosa. Ano nga mga pinagsasabi mo dyan? 'Di ba? Nanguhula lang kayo para kayong hindi mga senador. Hindi kayo nagbabasa kung ano sinasabi ng batas. Ano mangyari? Baka kami ang susunod na pakialaman ng ICC. Kaya hindi ako mag-cooperate ng ICC. So yun ang nasabi niya. Okay. Noon Sir, yan, noon yan. Julius and Cheryl are in the studio. They have questions for you, sir. Yes, go ahead. Ito Yes, na. Julius, Cheryl. Magandang gabi, Julius. John Wick. Oy, medyo matagal ang pagpasok ni Julius Babaw. Magaling kung yun ang magaling siya. Magaling. Oh, wait. Magaling kung magaling siya. Magaling. Nawawala. Magaling siya. Magaling. Okay, so ang tanong sa kanya dito, mga kababayan, ano ang masasabi niya dito kay Trillanes? Okay? Dahil nga sinabi ni Bato de la Rosa na kapag merong ICC warrant ay sumama si Trillanes na magposas pa sa kanya. Di ba hinamon niya si Trillanes? Ang sinabi niya lang, mga kababayan, magaling siya. Magaling. Wala na siyang ibang masabi kung hindi magaling daw si Trillanes, mga kababayan. So parang ina-admit niya na siya po ay na-defeat nitong si Trillanes. Okay, sana nga meron tayo nung isang video Kaya lang wait lang. Sana meron ata ako dito. Medyo hindi kasi rinig dito kung paano siya tinanong. 'Di ba? Meron ata akong kopya Wait. Saglit guys wala nga dito. Ito pala. Meron. Si Julius po ito. Senator, Yes, go ahead. Senator, magandang gabi po. Yes, Disconnected ako, guys. Yes, go ahead.
Senator, magandang Oh. gabi po. Yes, Julius. Si Julius Cheryl. po ito. Senator, ano po ang reaksyon ninyo doon sa Magandang gabi. statement Julius. ngayon ni dating Senador Antonio Trillanes? Kaya daw siya nagpunta dyan dahil doon sa inyong hamon na siya mismo ang sasama kapag kayo po ay naaresto at siya mismo ay makaka-witness ng pagposa sa inyo. At daladala niya nga po yung kopya nitong ICC arrest warrant. Ano po ang Kilua. reaksyon niyo ron? Magaling siya. Magaling siya. Magaling kung yun ang gagawin niya. Oo. Magaling siya. But I maintain that he has no personality pagdating sa activity na ito because he is not a member of the ICC, neither a member of the Interpol, nor a member of PCTC or any law enforcement agency. Dapat mag-i-effect ng warrant na yan. Pero nagtataka lang kami, bakit siya may hawak ng warrant of arrest? So yung statement mo noon, Senator, parang bluff lang ho yun kay Trillanes nung sinabi nyo na hinahamon nyo siya na siya mismo ang pumunta dyan sa Senado para kayo arrested. Bluff lang po ba yun? Hindi naman ako nang babla pag sinabi ko, I really mean it. Kung ginawa niya yung kahapon, I don't know what will happen. Senator, Mga ka-GP Natics, wala na siya masabi. Hindi raw yun bluff. 'Di ba? Hindi raw yun, loko-loko rin to si Julius Babaw, hindi raw yun bluff. I mean it daw lahat ng sinasabi niya. Pero mga kababayan, kung babalikan natin yung galit na galit siya, 'di ba sabi niya ganon? Nandyan si Trillanes, kasama ng mga NBI. Paalisin nyo! Ayan, ganon. Di ba nakikipagtalo pa siya, mga kababayan? Na sinasabi niyang ganon. Kasama siya sa mga gustong umuli sa akin. So, dapat paalisin yan dito. Oh. Ikaw yung nag-wish nun, tapos sasabihin mo, you mean it, pero pinapalayas mo? Wait. Gusto raw nila marinig, mga ka-GP Natics, yung sinasabi ni Bato na yon, hindi raw nila makuha. Sige. Pagbigyan natin. May time pa naman tayo bago tayo lumarga. Antonio Trillanes and some NBI. Okay, ito yon mga ka-GP Natics, yung sinasabi niya. Pakinggan natin Antonio Trillanes and some NBI operatives Oo. are still at the library, Mr. President. Tanong ng tanong bakit hindi pumapasok si Senator De La Rosa. Ngayon at pumapasok, pinipigil. Library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people Oh. from the vicinity of the Senate. Mr. President, dear colleagues, Senator Trillanes, as a former member of the Senate, Ma'am is Jenny welcome Ramos. in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So Kasama niya. you gave me that Siya answer. ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. So Bakit natin hayaan siya nandito siya? with that clarification, is there any objection? Okay, di ba nagwawala siya pero sabi niya I mean it. Mga kababayan, no, di naman ako nagbablap eh. Kahit anong sabihin ko is I mean it. Sabi niya ganon. Pero mga kababayan, dito pinapalayas niya si Trillanes. Sabi niya pa, kung ginawa niya yun, di natin alam kung anong nangyari. Ikaw yung humiling eh. Ikaw yung nag-suggest. Ikaw yung nag-wish na pumunta dyan si Trillanes. Tapos ngayon, sasabihin mo, nagtataka nga ako, hindi naman siya member ng NBI, hindi naman siya member ng kapulisan, hindi naman siya member ng PCTC. Tapos nandyan siya, may hawak pang warrant of arrest. Naloko na. Mga kababayan, umurong na ang bayag doon sa mga tanong ni Julius Babaw. Itong si Bato de la Rosa, hindi niya malaman. Magaling siya. Hanggang ganun na lang ang kaya niyang sabihin kaya Trillanes. Balikan natin Yes, go ahead. Senator, magandang gabi po. Yes, Julius. Si Julius Cheryl. po ito. Senator, ano po ang reaksyon ninyo doon sa Magandang gabi. statement Julius. ngayon ni dating Senador Antonio Trillanes? Kaya daw siya nagpunta dyan dahil doon sa inyong hamon na siya mismo ang sasama
kapag kayo po ay naaresto at siya mismo ay makaka-witness ng pagposa sa inyo. Marilu. At dala-dala niya nga po yung kopya nitong ICC arrest warrant. Ano po ang reaksyon niyo? Miss Mary Chikawa. Magaling siya. Oo. Magaling kung yan ang Umaamin na. gagawin niya. Magaling siya. Oo. But I maintain that he has no personality pagdating sa activity na ito because he is not a member of the ICC, neither a member of the Interpol, nor a member of PCTC or any law enforcement agency. Dapat mag-i-effect ng warrant. Ma'am Julie. Kung nagtataka lang kami, bakit siya may hawak ng warrant of arrest? So yung statement mo noon, Senator, parang bluff lang ho yun kay Trillanes nung sinabi nyo na hinahamon nyo siya na siya mismo ang pumunta dyan sa Senado para kayo arrested. Bluff lang po ba yun? Hindi niya na malaman kung ano yung sasagot niya. Pahiyang-pahiya na eh. Mula kay Mel Chanco, papunta kay Julius Babaw, pahiyang-pahiya. Si Corina, mga kababayan, hindi niya na pinagbigyan. Hindi, totoo, hindi niya na pinagbigyan si Corina. Sinabi niya na, ayoko sa'yo. Hindi naman ako nang babla. Oh. Pag sinabi ko, I really mean it. Kung ginawa niya yung kahapon, I don't know what will happen. I really mean it. Pero pinapalaya siya sa Trillanes. Galit na galit. Kasama siya sa harassment. Sabi ni Trillanes, teka lang, wala ako doon. Paano sasabihin na kasama ako sa harassment? Hindi nga ako kasama sa mga naghahabol sa kanya. Hindi ko rin mga tauhan yun. Tauhan niya yung mga yun. Mga kababayan, nakita nyo kung paano po. Siguro naihina to sa salawal o kaya sa pantalon eh. Di ba? Sa sobrang grabe tatakbo niya, oh. Ginagawa nga siyang katatawanan ngayon eh. Very minute daw. Walang hiya ka ba to? Napakasinungaling mong hinayupak ka. No? Nagkataon lang di kayo nagkatagpo ni Trillanes. Oo, magaling siya. Wala nang masabi, mga kababayan. Anyway, good morning po muli sa inyong lahat. Iggy Santos, long time no see. At sa lahat po ng mga kababayan natin abangan nyo po mamaya ang rally na gagawin doon sa Senado. Punta po tayo, kaya lang di ako makakapangako ng mahabang live kasi wala naman tayong cellphone na magamit, mga kababayan. Normally kasi hindi na ako gumagamit ng cellphone, 'di ba? Dito tayo sa PC. So, na-miss ko. Siguro ipon muna tayo, bili ng cellphone para sa susunod dahil marapit na rin ang 2028 election. So kailangan na rin nating lumabas-labas siguro kahit papaano, 'di ba? So ipon ako cellphone, power bank ulit para kahit dalawa at least tayo may magagamit sa mga susunod. Kaya pero pupunta po ako mamaya, magla-live tayo doon. Uubusin natin yung battery natin. Kung siguro may mga pahinga dahil pwede naman tayo mag-charge dun sa motor kahit papano. No, kita-kita tayo mamaya, mga ka-GP Natics. Maraming salamat at good morning po sa inyong lahat. Ingat. God bless.